Malalim na ang gabi at isang nakakabinging katahimikan ang bumabalot sa buong sitio Mabini. Isa itong liblib na lugar sa probinsya ng Bohol. Tanging ang liwanag lang ng buwan ng gabing ito ang nagsisilbing ilaw sa makitid na daang papasok sa baryo. Kapag lumagpas na sa 10:00 ng gabi, ay halos wala ng tao ang naglalakas ng loob na lumabas sa kani-kanilang mga bahay. Laganap kasi sa baryong ito ang tungkol sa isang nilalang na kung tawagin ay sigbin. Isa itong uri ng aswang na parang aso pero may mahahaba at baluktot na katawan. May mga mata itong nakakatakot lalo na kapag makita mo ito sa gabi. Isa sa mga hindi naniniwala sa mga kwentong ito ay si Elmer, 32 anyos at isang magsasaka. Nakatira ang lalaki sa gilid ng kagubatan sa nasabing baryong iyon. Palabiro at palatawang tao si Elmer. Madalas nitong sinasabi na kathang isip lamang ang mga sigbin. Nagawa-gawa lang iyon para takutin ang mga kabataan at mga dumadayo sa lugar nila. Isang gabi, matapos ang mahaba at nakakapagod na araw sa pagtatanim, napagpasyahan ni Elmer na dumiretso sa kubo ng kanyang kaibigang, si Mang Lucas, upang makipag-inuman. Ang bahay ni Mang Lucas ay mga 1 kilometro ang layo mula sa kubo ni Elmer. At dahil hindi sanay ang binatilyo na magdala ng flashlight, ay umaasa lamang ito sa liwanag na nagmumula sa buwan. Mag-aalas 11 na ng gabi nang siya ay umuwi. Siya lang ang nag-iisang naglalakad sa madilim at malamig na kalsada. Habang siya nga ay naglalakad pa uwi, napansin ni Elmer na para bang may sumusunod sa kanyang likuran. Sinubukan niyang bilisan ang kanyang mga hakbang, ngunit naririnig niya ang kakaibang ingay na para bang may mabigat na nilalang na naglalakad. Huminto si Elmer at muling lumingon sa likuran. Ngunit wala siyang nakitang tao o nilalang. Tanging katahimikan lang ang bumabalot sa paligid. Bigla na lang siyang napayakap sa kanyang sarili nang umihip ang malamig na hangin na nanunuot sa kanyang balat. Kahit hindi siya naniniwala sa mga kwento patungkol sa sigbin, ay nagdulot iyon ng kaunting kaba sa kanyang dibdib. Pero iniisip na lang niya na baka malalaking butiki, ibon o ano pa mang hayop ang gumagawa ng ingay. Wala naman akong nakitang sigbin dito. Panakot nga lang siguro yun ng mga matatanda. Kalokohan. Bulong nito, sabay ngisi at pagkatapos ay ipinagpatuloy na niya ang paglalakad pauwi sa kanila. Ngunit ilang hakbang pa lang ang kanyang nalalakad, ay muli niyang naramdaman ang presensya sa kanyang likuran. At sa pagkakataong ito, ay mas naramdaman niya ang bigat ng mga yapak na parabang may mabigat na paang kumikiskis sa lupa. Bawat hakbang niya ay sinasabayan ng kaluskos sa likod. Nang mga oras na iyon, ang kabog ng kanyang dibdib ay unti-unti nang lumalakas. Ay, baka si Mang Lucas lang to, nananakot na naman. Pabulong niyang sabi sa sarili upang palakasin ang kanyang loob. Muli siyang huminto at lumingon. Ngunit hindi si Mang Lucas ang kanyang nakita. Mula sa kaunting liwanag ng buwan, isang malaasong anyo ang lumabas mula sa dilim. May mahaba itong katawan na baluktot at balingkinitan.
Nanlilisik ang mapupula nitong mga mata habang nakatingin sa kanya. Napalunok si Elmer nang wala sa oras. Sa unang pagkakataon ay dito niya naranasan ang matinding takot na akala niya ay hindi niya mararanasan sa tanang buhay niya. Pinilit niyang humakbang ng paatras, ngunit kasabay ng bawat galaw niya ay ang paglapit ng nilalang. Sa isang iglap ay tumigil ito sa kanyang harapan at kitang-kita niya ang kabuuhang anyo nito. Ang nilalang ay may mahahabang taenga, malabot at balat na katawan, at ang amoy nito ay parang nabubulok na hayop. Halos hindi makagalaw si Elmer sa takot. Para sa kanya, ang bawat segundo ay tila ba bumabagal ang pagtakbo. Nanghihina rin ang kanyang katawan sa paraan ng pagtitig ng nilalang sa kanya. Doon pa lang siya natauhan nang magpakawala ng isang ungol ang nilalang. Tumakbo siya ng mabilis at hindi inalintana kung may maapakan man siyang matutulis na bato o di kaya ay matisod. Tuloy-tuloy lang ang kanyang pagtakbo. Diyos ko po, tulungan niyo ko. Pabulong niyang dasal habang patuloy na tumatakbo. Kahit takpan pa niya ang kanyang mga taenga, ay wala itong silbi. Para bang kaliwat kanan niyang naririnig ang mga yapak ng nilalang na iyon. Ngunit nang malapit na siya sa kanyang kubo, ay bigla ring naglaho ang ingay. Napahawak si Elmer sa kanyang tuhod dahil sa labis na pagod at habol-habol nito ang kanyang hininga. Ilang minuto lang ay muli niyang iginala ang tingin sa pinagdaanan. Ngunit hindi na niya nakita ang nilalang na humahabol sa kanya kanina lang. Pumasok siya sa loob ng bahay at inilak ng maigi ang pinto. Nahihirapan siyang makatulog dahil sa kaba at takot na lumukob sa kanya. Puno ng katanungan ng kanyang isipan kung paano iyon nangyari. Ngunit wala siyang makuhang sagot hanggang sa nakatulugan na lang niya ang pag-iisip sa nilalang na iyon. Kinabukasan ay dinalaw niya si Mang Lucas at ikinuwento sa matanda ang nangyari. Ngunit nang makita niyang maraming mga tsismosa ang nakikinig, ay peke siyang tumawa. Kunwari biro lang ang sinabi niya. Pero sa likod ng kanyang isipan, alam niyang totoo ang kanyang mga nakita at hindi ito guni-guni lang. Matapos ang insidenteng iyon, ay hindi na muling naglakad ng mag-isa sa gabi si Elmer. Sinigurado niyang kasama palagi si Mang Lucas kapag dumadaan siya sa madilim na daanang iyon. Ngunit kahit na may kasama ang binata, ay muling bumabalik sa kanyang isipan ang takot sa tuwing dumadaan sila sa lugar kung saan niya nakita ang nilalang. Sa sumunod pang mga araw, ay tahimik at mailap si Elmer sa mga tao. Hindi kagaya ng dati, na siya pa ang nangunguna sa kwentuhan, lalo na kapag nasa inuman. Madalas ay nakikiramdam lang ito at laging nag-iisip ng posibleng panganib. Naging palaisipan sa kanya kung bakit siya lang ang pinakitaan ng sigbin. Wala kasi siyang nabalitaan na ganong karanasan na katulad sa kanya. Isang gabi, habang sila ay nag-iinuman ni Mang Lucas, lumapit si Aling Minda, ang matandang albularyo sa kanilang lugar. Kaagad napansin ng matandang babae na kakaiba ang ikinikilos na Elmer. Elmer, iho, parang may bumabagabag sa'yo. Nakikita ko sa mukha mo ang takot.
Alam kong may nakita ka. May nilalang kang nakasalubong, hindi ba? Nagulat si Elmer sa sinabi ni Aling Minda. Hindi na niya nagawang magsinungaling. Ikinuwento niya sa matanda ang nangyari. Ang bawat detalye ng gabing iyon, mula sa mga yapak na kanyang narinig, hanggang sa pagtakbo niyang halos wala ng lakas. Matapos magkwento ni Elmer, ay tumangu-tangu lang si Aling Minda. Iho, hindi lahat ng tao ay nakakakita ng sigbin. Pinipili lang nila ang gusto nilang pakitaan. Baka may nais silang iparating o baka may kasalanan silang gustong iparusa. Aling Minda, anong ibig niyong sabihin? Hindi naman ako gumagawa ng masama. May mga bagay na hindi natin nakikita, Elmer. Minsan, ang lugar na ating nilalakaran ay lugar na sa kanila mula pa noon. Baka sa iyong pagdaan, may naistorbo kang espiritu na matagal nang nananahimik. O kaya na may nais lang silang ipaalam sa'yo. Minsan, hindi tayo makakaalis sa isang sumpa, lalo na kung hindi natin nauunawaan. Nang gabing iyon, ay tinuruan ni Aling Minda si Elmer ng ilang mga ritual na pwede niyang magamit upang ilayo siya sa sigbin. Sinabihan din niya ang binata na maglagay ng palaspas sa bintana ng kubo nito at magsindi ng kandila tuwing sasapit ang gabi. Isa daw itong paraan upang hindi na siya muling lapitan pa ng nilalang. Ang palaspas nga pala ay mga dahon ng nyog o palma na pinapalaspas o hinahabi sa formang krus at ginagamit ito sa tradisyong Kristiyano tuwing linggo ng palaspas o Palm Sunday. Sa Pilipinas, ang mga ito ay dinadala ng mga tao sa simbahan at ipinapabasbas sa misa bilang tanda ng paggunita sa pagpasok ni Hesus sa Jerusalem, kung saan sinalubong siya ng mga tao na may daladalang palaspas bilang tanda ng paggalang at pagpupugay. Balik tayo sa kwento. Simula nang sundin ni Elmer ang mga payo ni Aling Minda, ay naging mas panatag ang kanyang kalooban kahit papaano. Sa tuwing sasapit ang dapit hapon, sinisiguro niyang may nakasinding kandila na sa harap ng kubo at mga palaspas na nakasabit sa bintana. Nananatili pa rin kasi sa kanyang isipan ang kaba at takot dahil sa sigbin. Isang gabi, habang nagpapahinga si Elmer sa kanyang kubo, ay nakarinig siya ng mahihinang kaluskos mula sa labas. Muli na namang bumalik ang kaba sa kanyang dibdib, pero pinilit niyang maging kalmado. Nasa isip ng binata na baka hangin lang ang narinig niya o baka ligaw na hayop lang. Ngunit nagpatuloy pa rin ito, kaya hindi na siya nakapagtiis. Tumayo siya at sinilip ang labas ng bintana. Nung una ay wala siyang nakitang kakaiba. Ngunit ilang saglit lang ay may napansin siyang isang anyo sa gilid ng kakahuyan. Doon niya nakita ang mapupulang mga mata ng sigbin. Agad na tumalikod si Elmer at mabilis na sinarhan ang bintana at nagdasal ng taimtim. Habang siya ay nakapikit, bumabalik-balik sa kanyang isipan ang imahe ng nilalang. Pakiramdam niya ay para bang pinagmamasdan siya nito
mula sa dilim. Nang gawing iyon, ay hindi na siya nakatulog dahil sa labis na kaba. Pakiramdam kasi niya, kahit na nasusunod ang mga payo ni Aling Minda, ay patuloy pa rin siyang binabantayan ng sigbin. Kinabukasan ay bumalik si Elmer kay Aling Minda at muling ikinuwento ang nangyari. Nakinig naman ito sa kanya. Ngunit sa pagkakataong ito, ay seryoso ang mga mata ng matanda. Elmer, hindi na ito pangkaraniwang sigbin lamang. Malamang ay may bagay sa iyong pagkatao o sa iyong pamilya na hinahanap ng nilalang na ito. Hindi ko gustong takutin ka, ngunit kailangan mong maging matatag. Ang nilalang na ito ay hindi basta-basta umaalis. Sa kanyang pagdating, may dala siyang mensahe. Alam ko ang isang paraan para mas mabatid natin kung ano ang hinahanap niya. May pag-aalinlangan sa Elmer, ngunit hindi na niya alam kung ano ang gagawin. Sumang-ayon siya sa alok ni Aling Minda. Nang gabing iyon, ay dinala siya ng albularya sa gilid ng kakahuyan. May dala itong insenso at mga halaman na may kakaibang amoy. Elmer, maghintay ka dito at manalangin. Kung sakaling nakita mo siya, huwag kang gagalaw o tatakbo. Pakiramdaman mo ang bawat galaw niya. Bili ni Aling Minda. Lumipas ang ilang minuto bago naramdaman ni Elmer ang malamig na simoy ng hangin. At mula sa kadiliman ng kakahuyan, muli niyang nakita ang sigbin. Ngunit sa pagkakataong ito, ay hindi lang basta takot ang nadama niya. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, ramdam niyang may pahiwatig na dala ang nilalang. Hindi siya makagalaw, pero tila may mensahe sa kanyang isipan. Isang pangakong matagal nang nakaligtaan ng kanyang pamilya. Isang sumpang kailangang pagtuwangan upang mabura. Habang nakatitig si Elmer sa sigbin, ay parang may bumubulong sa kanyang isipan. Isang boses na hindi niya kilala, ngunit ito ay malalim at malinaw. Para bang matagal na itong naghihintay ng pagkakataong makausap siya. Elmer, ang kasunduan ng iyong mga ninuno ay matagal nang nalimutan. Ngunit ang sumpa ay hindi basta nalulusaw ng paglipas ng panahon. May utang na kailangang bayaran. May pangakong kailangang tuparin. Bulong nito sa kanyang isipan. Hindi alam na Elmer kung paano magtutugma ang mga salita ng tinig sa kanyang isipan at ang kakaibang nilalang na nasa kanyang harapan. Ngunit dama niya ang bigat ng mga salitang iyon. Parang isang pananagutang, hindi niya alam kung paano sisimulan. Pagkatapos ay nagsalita si Aling Minda mula sa di kalayuan, na para bang naririnig nito ang lahat.